Hello, future Arcrims. Once again, this is Mrs. Stavely Arcrim. So this is the part 3 of our CA rationalization. Okay, this is an easy. Okay, this is an easy question. Pero bakit ko ba ito nilarasyo? Because I am very bothered doon sa naging tanong ng isang student na bumili sa akin ng notes. Okay, sa mga hindi nakakaalam, meron akong binibentang notes, okay, enhanced notes for CLE, and meron yung kasamang 300 items na question and answer. Okay, kompleto mula area 1 to 6, meron tayong copy niyan. And ang access ng notes sa notes is until August 2026. Okay? So, mag-PM lang kayo if ever na gusto niyo din mag-avail. So, bakit daw? Nagtanong siya kung bakit. Yun yung sagot ko dito sa tanong na to. Bakit yun yung sagot? Ibig sabihin, sa easy question, meron pa din palang nalilito. Okay? May nalilito pa rin pala. So, sagutan natin to. Kung isa ka sa nalilito, panoorin mo tong video na to. Okay? So, isa-isahin natin. Ang sabi, si Board of Discipline shall hold sessions and decide cases referred to it within blank after the termination of hearings. So, ang tinatanong lang dito, si Board of Discipline daw, magkakaroon ng summary hearing and gaano siya katagal dapat na mag-decide after na ma-terminate yung hearings. Okay? Ang sabi dyan, si Board of Discipline. Meron lang naman tayong dalawang pag-uusapan na agency dito, si Bucor, unahin natin si BJMP. Okay? Si BJMP and si Bucor. Ayan lang naman yung dalawang institutional agencies natin, okay, wherein pag may ginawang infractions or violations ng jail rules, si PDL pwedeng mag-complain. Ang mga pwedeng mag-complain, pwedeng yung biktima, o pwedeng bisita, or kapwa PDL. Okay? Ito ang proseso natin yan. Nasa notes natin, BJMP disciplinary process and Bucor disciplinary process. Ang tanong kasi dito, gaano ba dapat katagal silang mag-decide after nila matapos yung summary hearing na ni-refer sa kanila? Okay? Kasi pag i-refer yan sa kanila if ever na hindi didesisyonan, inire-refer kasi yan sa kanila ni Warden. Ito, si Warden, sabihin nyo lang sa akin kung gusto nyo ng discussions nito ha. Si Warden kasi, pwede nilang i-refer yan, ini-endorse yan. Ayan, sa BJMP. Dito naman, si Superintendent, ini-endorse yan sa Board of Discipline. Ngayon, ang tanong kasi natin dito, gaano daw katagal sila dapat mag-decide after na ma-terminate yung mga hearings. Okay? Ang tanong kasi natin is Board of Discipline. Ngayon, saan ba yung Board of Discipline na yan? Yun muna, yung unang tanungin mo sa sarili mo. Kasi meron tayong dalawa eh. Okay? Dalawang agency na merong disciplinary process eh. Saan ba yung Board of Discipline? Di ba dito yan sa Bucor? Board of Discipline. Yan, dito yan sa Bucor. Ano ba yung sa BJMP? Disciplinary Board. Okay? Diyan pa lang. Okay? Diyan pa lang dapat na-build mo na yung foundation mo. Hindi mo lang dapat alam yung proseso ng disciplinary process. Alam mo din dapat kung anong tawag doon sa board na yon. Okay? Alam mo rin dapat kung anong tawag doon sa mga grupo ng tao na nagkakandak ng summary hearing doon sa disciplinary process. Okay? Under dito sa BJMP, ilang oras dapat sila magdesisyon after nung hearing, summary hearing? 48 hours. Dito sa Bucor ay 5 working days. Yan, explain mo muna sa sarili mo na ganyan. Ganyan mo siya isulat, ganyan mo siya tandaan. So, hindi ka nasasagot ng 3 working days, hindi ka nasasagot ng 72 hours. So, ang pagpipilian mo na lang 48 and 5 working hours. Since Board of Discipline nga ang tanong, Board of Discipline under Bucor, 5 working days ang isasagot mo dyan. Okay? Huwag kang malilito. Kung ang tanong dito, pinalitan, disciplinary board, saka ka sasagot ng 48 hours. Pero ang tanong kasi, Board of Discipline, kaya ka sasagot ng 5 working hours. Guys, this is an easy question. Huwag mo nang pakawalan to pag nakita mo na lumabas to sa board exam. So sana wala nang malilito, sana wala nang magkakamali kapag na-encounter
ang tanong na ito. So sana natuto kayo guys.